Speaking of terorista, eto naman ang ipapakita ko sa inyo. Among terrorism financing laban kay dating Congressman Arnie Teves. Pinapakalsila rin ng mga prosecutor ang passport ni Teves. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Sinimulan na ang preliminary. Eto may bago na namang kaso kay Teves, terorista raw. Sus naman, ang daming dapat imbestigahan na terorista at rebelde sa bansang Pilipinas. Nakapokus kayo kay Teves. Balik na naman tayo sa kwento na yan. Investigation sa panibagong kaso laban sa natanggal na kongresista ng Negros Oriental na si Arnie Teves. Naharap si Teves, kanyang anak na si Axel at iba pa sa reklamong terrorism financing. Yan, naisampa na. Terrorism financing. Ano naman kaya ibig sabihin ng terrorism financing? Ibig sabihin, pumopondo ng mga terorista? Sino? Hindi ko alam. Sino? Saan kumukuha ng pondo ang terorista? Ang mga rebelde, kanino kumukuha ng pondo? Nagtatanong lang. Inaatupag kasi si Teves. Hindi ba? Naman, sa mga manonood ko, kailangan ko pa bang ipaliwanag? Sino ba talaga ang mga terorista at mga rebelde dito sa bansang Pilipinas? Sino kumakandong? Ang dami niyong gustong solusyon na nasa ibang bansa. Yung mga terorista at rebelde na nasa Pilipinas, hindi nyo gawan ng paraan. Isinampa ng National Bureau of Investigation o NBI. Pinasabpina sina Teves, pero ang dumating ay ang kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Hindi pa raw nakikita ng kampo ni Teves ang reklamo, kaya wala pa silang naihaing counter affidavit. Ito po kasi yung kauna-unahang pagdinig doon sa bagong kaso na isinampa sa kung hindi ako nagkakamali ay 16 na respondents at kasama po dyan si Congressman Arnie Teves at ang anak niyang si Axel. Wala akong masabing masyado ngayon sapagkat nalaman lang po namin itong kasong ito mula sa ibang mga respondents sa kanilang mga abogado. Si Teves ay tinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong Marso. Kaugnay niyan, nahaharap si Teves sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Idinadawit din si Teves sa ilang kaso ng patayan sa Negros Oriental noong taong 2019. So terrorism na yun. May grupo na siya. Binalik na naman yung kaso na yun. Kasi ang punto nila dito, may mga napatay daw. Una, paalala ko lang, baka nakakalimutan ng mga abogado dyan sa gobyerno. An accused is considered innocent until proven guilty. Tinag nyo agad ng terorista. Parang sinabi nyo, guilty na. Yan po ay violation of due process. Kasi hindi pa po napapatunayan. Meron pong mga grupo na napatunayan na ng mga terorista at rebelde. Bakit hindi po yun ang asikasuhin ninyo? Hindi pa nga nyo kayanin yung mga totoong terorista at saka mga rebelde. Hindi nyo na nga masolusyonan yan. Dadagdagan nyo pa kay Teves. Obviously, wala naman siyang, hindi naman siya yung talagang namumundok. Kita nyo naman siguro ang difference. Kailangan pa bang i-explain yan? Kailangan pa bang expelingin? Doon, anong i-compare mo si Teves doon sa mga ibang tinatawag na rebelde? Sa totoo lang, alam nyo siguro, walang panahon si Teves sa mga ganyan. Wala siyang mapapala dyan. Ba't hindi nyo asakusuhin yung totoong nagpapahirap sa bansang Pilipinas? Yung talagang terorista at mga rebelde. Ako'y may tanong lang. Huwag po kayo magagalit, nagtatanong lang. Siguro naman, kila ka Eric lang ang hindi pwedeng magtanong. Siguro sa akin pwede naman magtanong. Pwede po ba? Magtatanong lang. Ito bang dahilan ng pagbubukas na naman ng kaso ni Teves ay
kasi usong-uso ngayon si Kibuloy, si Sara, Semenay, sila ka Eric. Nawawala na po kayo sa media. So, ibalik ulit ito, simulan na naman ito, para pagdating ng Pasko, may iwanang usapin sa tao, may mga magre-reunion, hindi kayo mapag-iwanan sa balita. So, number na naman, may eksena kayo sa Pasko. Ako'y nagtatanong lang, ha? Huwag niyo pong mamasamain kasi ganyan po talaga ang demokrasya sa bansa, lalo't pag politika ka. Dapat po, pag kayo po ay politiko o po kayo ay public official, kayo po ay hindi dapat balat sibuyas. Dapat po ay tingnan ninyo yung mga tanong ng bayan, hindi naman po masama magtanong. Tanong ko lang po, kayo ba ay umi-eksena lang? Kaya ibinabalik ninyo itong issue nung kay Tevez at binuhay na naman at pinast-track, inihabol sa Pasko. Tanong lang po, ito ba ay pinast-track para maka-eksena? Kasi dati araw-araw may press con. Dati ang balita umiikot sa inyo. Ngayon nawala kayo sa eksena. Kaya ba binabalik ninyo may gustong umeksena? Tanong ko po, sino kaya ang gustong umeksena? Nagtatanong lang po tayo, ha? At nitong Agosto lang, dinesignate ng Anti-Terrorism Council si Tevez bilang terorista. Una nang itinanggi ng nasibak na kongresista ang mga akusasyon laban sa kanya. Umabot na sa korte ang ilang kaso laban kay Tevez at dahil dyan, hiniling na raw ng prosekusyon sa korte na kansilahin ang passport ni Tevez. Dati lang issue yan, pinapakancel hanggang ngayon, yan pa rin ang nasa balita nyo. Inuulit-ulit lang, recycled yung balita ninyo. Tuloy, sabi ni Rosa Rio Jose, nasa Congress mga terorista sa totoo lang, di ba? Tanong to ni Rosa, hindi ko po alam. Nasa Congress nga ba? Bagay na kinontra naman ng kanyang kampo. Nag-file kami ng aming opposition. Well, ang sabi lang namin, yung presumption of innocence, it is too early. It is the right of every citizen to hold a Philippine passport. Pinag-aaralan din ng gobyerno na tama sinabi ni Jasmine Bustamante. Ba't hindi hulihin yung mga terorista sa Marawi? Kaya nga Kailan lang? Kailan lang? May pagsabog sa Marawi. Bakit hindi yun ang asikasuhin ninyo? Yun ay tunay na terorista. Aasikasuhin nyo si Tevez. May statement doon sila Sara. May ginawa sila. May statement ba doon si Marcos? Ako nagtatanong lang. Ano ang statement doon? Anong side doon nila Tamba? Bakit kayo napunta kay Tevez? Samantalang yun, isang sabog, daming patay. Naman. Be realistic. Hindi naman na kailangang ipaliwanag yan, mga bossing. Yun ang asikasuhin ninyo. isama si Tevez sa red list ng Interpol. Nasa korte na po yung mga kaso and we are also starting the mechanisms to put him on the Interpol red list. Tama yan, Brad, sinasabi mo. Pero unahin nyo yung ano. Ito nangyari sa Marawi, Pebrero pa nang umalis ng bansa si Tevez at hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik ng bansa. Sa huling impormasyon ng gobyerno, nananatili raw sa Timor-Leste ang nasibak na mambabatas. From our intelligence, nasa Timor-Leste pa po siya. He is still awaiting the resolution on his appeal dun sa request for asylum. Noong Agosto, na-expel bilang kongresista si Tevez matapos ang ilang ulit niyang hindi pagharap sa Kamara. Sa December 19, nakatakda ang susunod na pagdinig sa kasong terrorism financing. Nagbabalita ewan ko sa inyo. Hindi nyo unahin yung nasa bakuran ninyo, pambihira kayo. Ay, nako. Kailan-kailan lang may sure act of terrorism, hindi nyo pokusan.